Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong bida. Kaya general reading ito. Kasi dalawa yung court cards natin. So energy na lang sila lahat. So magsimula na tayo. Kung di man to para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Okay? Anong meron dito sa The Fool, King of Wands, The Hermit, Queen of Chocolate, Pentacles. Ano yan? So may someone na magte-take risk, magde-dare na magsolo. Kasi hermit to So siya ay card ng solitude o introspection. Ano siya ang dating sa akin, may iba sa inyo na parang mas gusto na lang mag-solo sa ginagawa niya. So kung anong gusto niyang gawin, gusto niya mag-solo. Like work. Mas comfortable yung iba sa inyo mag-solo. Magmukha na tong introvert. Pwede ring magde-dare na mag-solo in a way na magsasariling business o magiging self-employed o magiging freelancer. So may energy tayong ganon. Kung di man energy nyo to di energy ng someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kasi ang dating magsisimula pa lang to nandito yung The Fool. Magsisimula pa lang siyang mag-isip-isip tungkol dito sa sinasabi ko na mag-solo business o maging freelancer, maging self-employed. So yun yung pwedeng mangyari. Either magre-resign yung iba sa inyo o mapag-iisip-isip na yun nga, maging self-employed sa 2 weeks na to. Anyways, 4 minutes pa lang. Ibang senaryo. 7 of Swords. Precious friends. The lovers to So, tingnan natin susunod. Emperor. Ito 6 of Swords. Well, ang dating sa akin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero mas tatama tong reading sa nangyayari na merong betrayal sa relationship. Ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya, pero mas tatama to sa lalaki. Yung bida, yung lalaki,
Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, kakilala, person, o idol. Tingnan nyo kung makilala nyo to. So, yung tao dito ay tatay na. May tatay na o kasal. Pwede ring mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. O baka boss nyo to. O siya mismo yung boss. So, dito magmumove on siya o kaya to? Aalis siya eh. I-clarify natin yan. Kasi, magmumukha tong separation. Depende. O starting all over again, pag-move on, o pag-heal. Tingnan natin. Jesus. Victory. Justice card din yan eh. Clarity. Maganda kung dagdagan ko pa to. Nalilito pa rin ako. Gawin nating 3. Pero maliwanag, didilim naman. Sabihin ko na lang, hindi pwede tanggalin yung ilaw eh. Didilim. So ito, Ace of Swords. Okay? Ito, 9 of Cups. At ito, Justice. Oh, Justice to eh. Justice din to. Yung Ace of Swords, Justice din yun eh. Tapos ngayon, nandito na yung literal na Justice. Justice card. Tingin ko gagawin niya yung sa tingin niya ay tama. Okay? So, kung may cheating na nangyayari, babalik siya sa original. Kakaroon siya ng clarity dito. Clarity na bumalik ulit sa dati. Kasi yung 9 of Cups, parang ano eh, may kinalaman din siya sa return to self. So parang babalik siya sa dati niyang sarili. Kasi who knows, baka makakarma siya kaya natauhan dito. Pero again, malaki ang chance na itutuwid niya ang pagkakamali niya. More like yung lalaki o babae kung extrovert yung nag-cheat dito eh. So again, relationship reading at nandito yung the lovers. Ito naman ni betrayal, literal. 7 of Swords. Buti naging happy ending to. Anyways, saan yung isang deck ko ito? Ano pang masasabi nito? Ibang scenario tayo ulit. Pero relationship reading to eh. So kung relationship reading, maglalagay tayo ng clue. Okay? Para makilala niyo pa. Bukod sa description ko kanina. So ito yung partner. Partner o person ng Taurus na pwedeng tamaan ng reading na to. Pisces, Aries, Scorpio. Kung di man tumama sa inyo yung clue na yan, edi yung clue o yung buong reading, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Gemini, Capricorn, o Sagittarius. Ito naman yung description, iba pang clue. So yung clue natin, same instruction. Kung di tumama sa inyo yung clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. So kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Mixed color eyes. So, kung ganyan, parang pusa, di ba? Rare case yan.
So, who knows? Baka ganito talaga yung kulay ng mata. Okay? Kaya lang sobrang rare nga. So, pag ano, sobrang rare. Mukhang imposible, di ba? Pero kung ganyan na mukhang imposible, gawin na lang natin siyang foreigner. Kasi iba yung kulay ng mata eh. Okay? O kung hindi yan literal na foreigner, iba kulay ng mata, edi baka contact lens yan. May someone na mahilig sa contact lens, o baka salawaan siya, hindi makapili, kaya inilagay niya na lahat ng paborito niyang kulay sa mata niya. Okay? So, kanya-kanyang trip yan. Tulad niya, no? Hindi siya makapili. Ginawa na niyang green at blue yung contact lens na sa mata niya. So, again, kanya-kanyang trip yan. So, anyways. Red attire. So, may someone na mahilig sa red na damit, o baka uniform to red. White gray hair. So, kung hindi literal na puti na buhok ng bida o ng isa sa bida, kasi tatlo na sila dito, kasi cheating to eh. So, yung bida, yung mag-lovers, diba? Tapos yung third party. So, alin man dyan ay puti na buhok o gray, o baka trip lang niya magpakulay ng buhok na gray, katulad nito. Baka trip lang dalawa kulay ng mata, di ba? Baka trip din yung gantong kulay ng buhok. Tingnan niyo yung itsura nito, bata pa, di ba? Pero no, nagpakulay siya ng ganyan ng buhok. So depende nga sa trip. At ang huli, wavy hair. So may someone na wavy ang buhok. Either inborn na yan, natural na wavy, or ayos siya ng buhok na ganyan, wavy hair. Anyways, eto, dito tayo sa ano, playing cards. So, meron tayong 9 of hearts at so, ano to, 7 of diamonds. Teka, ayusin ko lang tong mga ginamit kong deck at masikip. Hindi mga pag-isip pag magulo. Sakit ng ulo ko. Anyways, anong meron dito? Sa 9 of hearts at 7 of diamonds. 9 of hearts, 7 of diamonds. Ano eh, may magandang balita na maaaring mangyari sa workplace. Kaya lang mukhang uugatan to ng problema. So, paano yun? Inggit. So, may good news na paparating sa iba sa inyo, kaya lang nga may kaakibat siyang negativity. So, paano yun? So, may someone na baka mag-sabotage ng good news o may maiinggit sa iba sa inyo. Ngayon, yung positive scenario dito sa dalawang to, baka makatanggap yung iba sa inyo ng regalo. Ito yung wish talaga ng iba sa inyo, hindi nyo akalain magkakatotoo. Depende sa kung anong gift ang gusto nyo. May gift na literal na material, may iba na hindi gift. So let's say new job, new relationship, new friends, depende. So sa kung anong wish ng iba sa inyo. Seven of diamonds. Ngayon, sabihin natin doon pa rin tayo sa positive scenario. Ang wish ng iba sa inyo ay all about reconciliation. Possible naman. So yung reconciliation natin in general, whether friendship, kapamilya, karelasyon, basta reconciliation ay posible. The 2 of diamonds, 6 of diamonds. So ano to?
Two of diamonds at 6. Ito third party to. Possible third party. At marami ang syempre magdi-dislike sa ganitong relasyon. Either masasabit yung iba sa inyo sa tawag dito, third party, o may kakilala kayong masasabit sa third party. Pangalawang senaryo, kung yun nga, may cheating man na mangyari, specifically dun siya tatama sa pangalawang kasal, dun may cheating. So unang senaryo pa rin yun, kadikit eh. Pero in general na lang to, whether kasal o hindi, may involve sa cheating eh. So again, masasabi sa third party, sila yung naging third party, o sila yung makaka-experience ng cheating pinagpalit sa third party. Pangatong combination, pero tingnan natin ano pa bang positive scenario maisip ko. Hindi ko alam kung may positive pa dito. Yung teka. Yung di ba unang senaryo tayo? Pangalawa, mukhang separation na to. Yung positive, walang maisip eh. Yung positive, makakautang yung iba sa inyo sa business partner nila. Anyways, maisip. Ibang senaryo. So para sa iba sa inyo, may darating. Ito ay new love interest. O depende. Baka LDR. So makikita sila. So, case to case basis, kung single, may darating new love interest. Kung LDR, di makikita sila dito. May chance ng date. Eyeball, posible rin. Alam mo yun, yung first time palang magkikita. Yung iba naman matagal na sila, di date. So pagkikita ng mag-lovers ay posible, o ng crush. So kung hindi to literally pagkikita, imposible dahil magkalayo. Di communication na to. Social media, diba? Posible pa rin naman. Ngayon, ibang case, confession ng feelings ay posible rin, whether kayo yung magko-confess o may someone na magko-confess sa inyo. Declaration na kasi ito eh. Declaration ng pagmamahal.
O baka may papadala yung mahal. Sabihin natin kung dito relationship, eh di mahal na lang sa buhay. May padala. Halimbawa, nasa abroad yung mahal sa buhay. So sa 2 weeks na to may padala siya. Pero ipapadalang pera o gamit, pasalubong, o visitation ng mahal sa buhay. Whether kayo yung mag-visit sa mahal nyo sa buhay o mahal nyo sa buhay ang mag-visit sa inyo. Pwede rin. Ano pa ba? Sabihin natin yung iba sa inyo ay may nililigawan. So may progress yun. Kakaroon na ng progress. Ay, 21 minutes na pala to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.